Ang dami-dami nilang sinasabi, napakaganda na ng ekonomiya natin. Tingnan nyo, pababa yung inflation, madaming investments. We are on our way to becoming from a developing country to the next level. Maganda siya tingnan sa papel, It looks good on paper, but you don't see it at all in the everyday lives of the Filipinos. There is nothing happening in our economy. Yung mayaman, mayaman pa rin. Yung mahirap, lalong naghihirap. Yes? The poor is getting poorer. And you know, kapag sobrang dami ng mahihirap, tumataas talaga ang krimen. Because the lure of easy money is tempting them every day. Kaya dumadami ang scammer sa Pilipinas. Mag-ingat kayo, mga kababayan namin earning in dollars, because target kayo ng scammers. Investment scam, tech scam, lahat na even fellow Filipinos scamming their kababayan. Drugs, petty crimes, lahat yan. Informal settlers. Nakikita natin yan. Huwag na tayong lumayo, para, makatotohanan yung example ko. Doon na lang tayo sa bahay namin at yung kasama namin sa bahay. Yung kasama namin sa bahay ay mas mataas pa yung sweldo nila sa kung ano yung required ng batas. Sa atin, sa kasambahay, they're not part of minimum wage. Pero, ang sa amin, sa bahay, more than minimum wage ang binibigay namin sa kanila. Dahil nakikita namin yung pangangailangan nila. Nagpapaaral ng anak, nagbabayad ng kuryente, nagbabayad ng tubig, kasi nakikita din namin yung kuryente, yung bill ng kuryente namin, yung bill ng tubig namin. Nakikita din ng asawa ko yung gastos sa grocery. So, ibig sabihin, ganun din yon sa kanila, sa mga kasama namin. Pero, kahit na more than minimum wage pa rin sila, naghihirap pa rin yung pamilya nila. Pag tinatanong ko, ano ba ang problema? Ang lagi nilang sinasabi, sobrang mahal ng mga bilihin. Sobrang mahal ng bigas. Yan ang laging sinasabi sa akin ng mga kasama namin sa bahay. In fact, yung mga kasama namin sa bahay, pag sinasabi ko, kasi dalawa doon, graduate na ng college, ma'am. Nag-aaral sila. Pumasok sila sa amin, nag-aaral sila, graduate na sila ng college. Dalawa doon. Dalawa doon, natapos sa alternative learning system. So, meron silang equivalency for fourth year high school. Pag sinasabi ko yung dalawa, ma'am, maghanap ka na ng trabaho, day. Magsige na lang ka, kauban sa balay, dinhi. Wa na kay ginabuhat. Tagko na kay akong mga anak, ma'am, sa tinuod lang. Ang ako ang anak, 17 years old, 12 years old, ug 8 years old. Kinahanglan pa ba na og assistant? No, di na kinahanglan og assistant because we want them to be independent. Pero ang ilang mga kauban, ma'am, dili manghawa. Anak ko, pag-apply na sa barko, sa cruise ship, pag-apply na sa hotel, because they're both graduates of HRM. And what do they say? Dili ram mi kay mas dako pa amo ang sweldo din kay kontra sa magtrabaho mi din sa Mandaya Hotel.
Dili po din nga na, ma'am, oy. To the point na ang isa ningon siya, pwede ko nimo i-adapt na lang, mahimo na lang kung Duterte. So, wala na siya ginabuhat yun, ma'am, sa tinuod lang. Kanang makita ninyo sa social media, si Inday Mina, wak na na'y ginabuhat, ma'am. Kaya ko na akong mga anak, pero di yun siya manita og trabaho, kaysa mo to siya maglisod. Kung manarbaho siya. Kahit mahal daw kaayo ang panaliton. O niya, kinahanglan niya suportahan iyahang mama, iyahang papa, o iyahang mga igsuon, iyahang mga manghod. So really, good on paper, but nothing at all on the ground. Utang ng Pilipinas. Magkano na po ang utang ng Pilipinas? 16 trillion. Yes, 16 trillion ang utang ng Pilipinas. Pero, at yan ay mamanahin ng mga future generation of Filipino. O yan ka ng future, ma'am. Diri lang sa takaron. Oh. Pero, bakit hindi natin nakikita? Mag-utang, ganito, example ha. Mag-utang ako. Kasi gagawa ako ng railway system from Tawi-Tawi to Apari. Diba? Mag-utang ako ng ganyan. Understandable. Kasi hindi mo naman yan kukunin sa sariling budget. Diba? It has to be a foreign-funded project. Pero bakit 16 trillion ang utang natin? And wala din tayong nakikita. Nasaan ang inutang? Kasi dapat pag nag-utang ka, may nakikita ka.